So umagang ito, pag-aaralan natin, pagkasama natin si Lord, lahat ay maayos. Amen? I title my message, When God is Involved. Kapag kasama ang Diyos sa mga bagay na ating mga gagawin. Kapag isasama natin si Lord sa lahat ng bagay at sa area ng buhay natin, ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Amen? Jeremiah 33 verse 3, sabi doon, Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things. Sabi ganun, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot at ipapakita ko sa inyo ang magagandang mga bagay na dapat yung makita. Makikita ng iyong mga mata ang mga bagay na kamangha-mangha kapag isinama si Lord. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon, isama natin si Lord. I want you to open your Bible in the book of John, chapter 11. Ito po ang ating pag-aaralan. John chapter 11, verses 1 to 3, and then the following verses. Mahaba po yan. At kung kayo po, all of you may be familiar with this story about Lazarus. Nung siya po'y namatay at muling binuhay ng ating Panginoong sa Kristo. Sabi nito, there was a certain man who was called Lazarus. He lived at Bethany, the village where Mary and her sister Martha lived to. He became ill. Sabi ito, nagkaroon daw ng sakit si Lazarus. Verse 2, It was this Mary who had poured oil with a nice smell over the feet of the Lord Jesus. Then she had cleaned his feet with her hair. It was her brother Lazarus who was ill. Verse 3, So the two sisters sent a message to Jesus. Kanyahang. So it means Jesus wasn't there that time. Or maybe Jesus is far from them. As sinabi doon, malayo nga si Jesus. He was doing, declaring the word of God in different places that time when he received the message from them. Sabi nga no, yung dalawang sister daw ay nagpadala ng mensahe kay Jesus. Sabi niya gano'n, Lord, the friend that you love is ill. Sabi niya gano'n, Lord, yung kaibigan mong minamahal mo o mahal mo ay meron sakit. Diretso natin ang istorya. I didn't put the whole story kasi medyo mahaba siya. I'm going to read it in Tagalog para mas lalo nating maintindihan. No? Sa verse 4, sabi gano'n, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan nito'y maparangalan ng anak ng Diyos. So, ibig sabihin to, yung illness na meron si Lazarus that time ay talagang isang matter of life and death. Pwede niya ikamatay na yung kanyang illness, no? Verse 5, Mahal ni Jesus sa magkakapatid na Martha, si Mary, at si Lazarus. Gayunpaman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula na mabalta ang may sakit si Lazarus. So, ibig sabihin nun, malayo talaga si Jesus. He did not travel right away na nabalitaan niya yung story, yung mensahe ng magkapatid. Sabi doon, he stayed for 2 days. Pagkatapos ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea after 2 days. Verse 8. Sumagot ang mga alagad, Guro, hindi po ba kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Judeo? Bakit pupunta naman kayo doon? So that time, meron ng threat si Jesus. Because he did a lot of miracles, and then the Pharisees, naalarma na sila. And they want to kill Jesus because of that. Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras na maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya na nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala siyang liwanag. Which is true, sabi ni Jesus yun, no? 11. Idinuktong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. So, sabi niya natutulog lang. Sabi niya, pupunta ako upang gisingin siya. Sabi ng verse 12, Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Yes, natulog lang, nagpahinga lang. So, gagaling. Pero verse 12, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. When he mentioned Jesus that he just sleeping, ibig sabihin pa na ipatay na si Lazarus that time. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talaga natutulog lamang siya. Dahil dito'y
tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. So, dineclare niya, patay si Lazaro. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo sumampalataya sa akin. So, sometimes pala, lahat na nangyayari sa buhay natin, minsan merong kasama sa plano ng Diyos. Amen? Kasi that time, sinabi, patay na si Lazaro, pero sabi ni Jesus doon, ito yung magbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. Sabi nga niyaya ni Thomas, na tinatawag na kambal, ang kanya mga kasama, sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. Kasi remember, there was a threat kay Jesus. Sabi na gano'n, sama tayo, parang ganito, mamatay kung mamatay, kasama natin si Lord. Eto ngayon, sa verse 17, pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw na nakalibing si Lazaro. 4 days na pala nakalibing. And we all know that time, hindi naman uso sa kanila yung imbalsamo. So right away, they're going to bury you. So ibig sabihin, nandun pa yung laman loob. So I think for 4 days, medyo masama ng amoy. Sabi nga, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. O ganun pala kalayo yung kanyang pinanggalingan. No? Kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, ito nabalitaan nila, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. See, they believe in the power of Jesus. Yung mga kapatid ito, alam nila yung kapangyarihan ng Diyos na kaya magpagaling ng sakit at karamdaman. Subalit, nalalaman kong kahit ngayon ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. So, they are still hoping. Patay na yung kapatid, they are still hoping na kaya pang buhayin ni Jesus ang kanilang kapatid. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Ito na ngayon, sabi ni Lord, mabubuhay ang iyong kapatid. Sumagot si Marta. Sabi ni Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli sa huling araw. So ibig sabihin to, this is the resurrection day. Yung sinasabi dito ni Marta ay yung tinatawag na pagpunta sa langit na. Kasi in their barely eyes, patay na talaga eh. 4 na araw, nakalibing na nga, nilibing nila eh. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Mabigat yung statement ni Jesus doon. Kahit daw patay na, mabubuhay pa rin. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Kailanman, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sinabi niya, tinanong niya ulit si Marta. Sumagot siya, opo, Panginoon. They believe. Kasi every time si Jesus pupunta sa lugar nila, humihinto siya sa bahay ng Martha at Mary. And they talk to Jesus. They know Jesus. They know how to operate Jesus. Kung paano siya magpagaling. Sabi nga, sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tapos ang conversation nila. Tinawag niya si Mary at binunungan. Narito na ang guro na pinapatawag ka. Guro, si Jesus. Siguro si Jesus din yan. Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa ngayon, sa ngayon, sabi nga no? Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. He's still far. So after the conversation with Martha and Jesus, si Martha umuwi na. Si Jesus nag-stay pa doon. Binulungan niya na si Maria, sabi niya, andyan na siguro. Andyan na si teacher, dumating na. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikirami sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. See how the faith they have. Sabi niya gano'n, Lord, yung presence mo kayang buhayin yung kapatid namin Nakapag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban na makita niyang umiyak si Maria, pati ang mga Hudyo na kasama nito. Saan ninyo inilibing? Did Jesus didn't know kung saan nakalibing? Alam ni Jesus kung saan nakalibing. Sabi niya, tinanong niya, saan yung nilibing?
Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo. Yan, sumama. Tumangis si Jesus. Ito po yung sinasabi lang, the shortest verse in the Bible. John 11:35. Jesus wept. Yan. Ito yun, ito yung verse na yun. Kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. They know it. Nakikita na kasi kung paano itreat ni Jesus yung magkakapatid, especially Lazaro. Sinabi naman ng ilan na paggaling niya ang bulag, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Sabi niya gano'n, ang dami ng ginawang miracle ni Jesus eh. So bakit di niya napagaling, hindi niya nabuhay o hindi niya napagaling si Lazaro? Verse 38, balik naman tayo dito. Switch uli natin. Pero English uli eh. Dapat tinagalog na lang lahat, no? Sabi dito, Jesus arrived at the grave where they had put Lazarus' dead body. Dumating na. Nakarating na si Jesus doon sa may grave. It was a cave. A large stone covered the front of the hole. Meron doon isang malaking bato na naka-cover doon sa may butas ng cave. Jesus felt very upset. Alam mo, the reason why he was upset because of those people, they don't believe in His power. So para ba sinabi na, ang daming pinagaling, tapos yung kaibigan, hindi niya man lang naasikaso, hindi niya napagaling. So doon siya medyo na-upset si Jesus. After they preaching about the kingdom of God, about His power, about being a son of God, maraming tao nagda-doubt pa rin, nagdududa. Well, maski naman siguro tayo, pag nakita natin ang taong patay na 4 na araw at inilibing na, ano sa tingin natin? Patay talaga. Di ba? There is gonna be impossible for this person to rise up again. Kasi 4 araw. Verse 39. He said, take this stone away. Martha, the dead man's sister, said to Jesus, but Lord, by now his dead body will have a bad smell. He has been dead for 4 days. Totoo nga naman, mabaho. Verse 40. Jesus said to her, I told you already that you must believe. Parang sinasabi ng Lord sa atin dito, ano ba naman kayo? Sinabi ko sa inyo, maniwala lang kayo. Because there is a miracle. Even though it is a dead end, there is a way that I'm going to do for you. Sinasabi ng Lord. Sabi niya, then you will see how great and how powerful God is. Sabi niya na makikita niyo kung gaano kagaling at nakapangyarihan ng Diyos. Verse 41, so they moved this stone away. Kita niyo ha, still they have faith in Jesus. Kasi kunyari kung iba yun, sabihin, wag na, ang baho na eh. Pero ano ginawa nila? They moved this stone. Tinanggal na yung stone. Jesus looked up towards the sky. He said, Father, I thank you that you have listened to me. Kita niyo yung faith ni Jesus ha. Naniniwala siya na tuwing siya'y mananalangin, ang Diyos Ama ay lagi nakikinig sa Kanya. Verse 41. I know that you listen to me always, but I said this to help all the people who are standing here. Gusto ko lang malaman ng mga tao nandito. I want them to believe that you sent me. Kasi that was the argument before. Are you really sent by God? Di ba? Ikaw ba't lagi pinadala ng Diyos? Tuwing nagdagawa siya ng miracle, laging tanong sa Kanya, ikaw ba? Sabi nga, at your age. Di ba, meron pang istorya sa Bible na sinabi niya gano'n, gundawin niyo ang templong ito, sabi nga noon, in 3 days itatayo ko. Ano sinabi ng mga tao? Sabi nga, teka muna, alam mo ba kung gaano katagal na ginawa yan, tinayo yung templong yan sa panahon ng aming amang si Abraham? And then you're telling us in 3 days you will gonna build it up again? But that time, they didn't know na sinasabi ni Jesus, it was me, the temple. If you're going to kill me now, after 3 days, I will rise up again. So ngayon, balikan natin, verse 43. When Jesus had said this, He shouted with a loud voice, Lazarus, come out! Tinanggal. Ano yun? Sinadya? Para sinadya. Alam niyo, because God is so very powerful, right? He specific called a name. Lazarus. Kasi pag sinabi niya ganon, lika kayo dito, lika dito. Maraming patay na tatayo doon, sigurado. Kasi that's the power of resurrection, the power of Jesus Christ. But specifically, He called only Lazarus that time. Lazarus, come out. Verse 44 said,
the dead man came out. There was pieces of cloth round his hands and round his feet. Another piece of cloth was round his face. Jesus said to them, undo the clothes, and let him go. So, ibig sabihin doon, si Lazaro itapandamit na talaga ng panlibing. Binalot na siya. Binalot na. Kasi ganun ginagawa sana. Pag namatay, parang mami, binabalot na. So, yun yung cloth na pangpatay. Pinatanggal niya. Grabe si Lord. Sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Kasi when God's presence around us, it can bring about positive changes. Pag ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay kasama natin, it can bring about positive changes in our spiritual. May kita natin spiritual. Pangalawa, emotional yan. And even physical surroundings. Binabago. Nababago. Nagkakaroon ng positive ambience ang paligid. Ang God's presence, binabago ang kapaligiran at sitwasyon natin. Kaya that's why I titled my message, When God is Involved. Pagkakasama ang Diyos, grabe ang nangyayari. Emotional, spiritual, maski ang physical o kapaligiran, sumusunod sa kapangyarihan ni Jesus. Amen? Kung nasaan si God, tumataas ang pag-asa. Amen? Pag nandiyan siya, faith arise. Miracles happen. Kasi that's how He is. He is a miracle-working God. Gumagawa ng mga himala sa buhay natin. Kaya never nating underestimate ang presence ni Lord. When you have the presence of God, anything can happen positively. There are moments in life na tila kulang ang lahat ng pagsisikap natin. Dumarating sa punto ng buhay natin na para bang ginawa mo na ang lahat. Pero parang kulang pa rin yung pagsisikap na ginawa mo. Ang sitwasyon ay para bang tinatawag na hopeless situation. Katulad noong namatay si Lazaro, everyone believed it was the end. Tapos na. Namatay na eh. But then, God stepped in. Ito na ngayon. In-involve na nila si Jesus. In what way? Yung ating binasa kanina, sabi nga, they sent message to Jesus that your friend, the one that you love, is ill. So, inimbitahan na nila. Sinabihan na agad na si Jesus. With just a word, ito ginawa ni Jesus, tinawag ni Jesus si Lazarus mula sa libingan at siya ay muling nabuhay. What a great God. Tumatawag ng mga bagay na para bang hopeless na, pero nagkakaroon ng pag-asa. I don't know what is your situation right now. Maybe you think it's a hopeless situation. Pero pag isinama mo si Lord, in-involve mo si Lord sa buhay mo, all things are possible. Walang negative, lahat positive. So it brings about positive changes ang presence ni Lord. Ito ay nagpapatunay na kahit ang kamatayan ay hindi final word when God is involved. Grabe, no? This powerful story reminds us kung gaano kaimposible ang mga bagay na yung mga sitwasyon na hindi kayang abutin ng Diyos. Lahat kay Lord ay imposible. Walang impossible kay Lord. Walang imposible kay Lord. When God moves, ang dating nawala ay may babalik. Pag ang Diyos ay kumilos, ang mga bagay na nawala na sa iyo, kaya pa rin ibalik ng Lord yan. At ang namatay ay nabubuhay na muli. I don't know what is that. Maybe your dreams. May mga pangarap ka sa buhay na akala mo'y namatay na. Pero pag in-involve mo si Lord dyan, kayang buhay ng Diyos ang dream na yan. Many are standing at the tomb of their dreams. Wala na. Patay na. Hindi na ano yung aking mga pangarap sa buhay. Nagdadalamhati ka na, nalugi ka na sa negosyo, nawalan ka na ng trabaho, nawala na lang sa iyo, na tila ba walang pag-asa ang kinabukasan na. Wala nang pag-asa. O yung family mo, hindi na maayos. Yung finances mo, hindi na bababa ang utang, laging ng pataas ang pataas. Or yung iyong ministry right now, I don't know, God is calling you to a ministry, and you think na para bang hindi ka tinatawag ng Diyos, ang gawin mo, magdiretso ka lang. Gawin mo yung tama para kay Lord. Baguhin mo ang buhay mo at ipaggamit mo sa Kanya. Tulad ng mga nagdadalamhati sa libingan ni Lazarus, they concluded, it's over. Yung mga kaibigan at pamilya ni Lazarus, sabi lang, it's over. Patay na ang kapatid. The situation ay para bang nailibing na. Sealed na.
Tinakpan na yung cave, yung libingan. Beyond hope na. Wala na. Wala nang pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos. Grabe, no? Ginawa ni Lord ay talagang sinadya niya na hindi niya siya pumunta doon kay Lazarus for 2 days. Nag-stay muna siya where he was. Para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi pag naghihingalo pa lang, sabihin na, oy, kaya pang gumaling yan. Pero kung pakita sa tao na patay na ang tao at binuhay na muli, ibang klaseng miracle yun. Amen? Ang mukhang patay sa tao ay hindi kayang lagpasan ang resurrection power ng Diyos. Kung sa tingin mo patay na, pero sa resurrection power ni Lord, kaya pang buhayin yan. God specializes in impossible turnarounds. Doon magaling ang Diyos eh. Doon magaling si Lord. Yung mga bagay na wala na, ay bibigyan niya ng kahulugan. Kung paano tinawag ni Jesus si Lazarus mula sa libingan, He can speak life into every area that feels lifeless. Kaya niya pa rin magbigay ng mga salita, ng buhay doon sa mga bagay sa buhay mo na lifeless na wala na talagang pag-asa. Kaya don't give up. God is still has final say. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. God is still has the final say. Kasi, remember this, God does not operate by human timetables. Hindi nag-ooperate ang Diyos sa kagawan na ng tao. When He steps in, time, nature, and impossibilities bow on His feet. Lahat yan. Pagka ang Diyos ay lumapit na, andyan na, lahat yan ay magbabaw sa Kanya, yuyuko sa harapan ni Lord. When God steps in, umaayon ng oras. Yung kala mo wala ng oras, aayon lahat kay Lord John. Walang kapangyarihan ng imposible sa buhay mo. Sabi mo sa sarili mo, walang kapangyarihan ang imposible sa buhay ko kasi kasama ko si Lord. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Delays are not denials. Ito ay nagpapakita ng greatest glory ni Lord. Ang mga delays sa buhay natin ay nagpapakita lamang na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sa tingin ng tao ay too late na. Pero kay God, it is a right time. God operate in His time. Hindi sa timetable mo, kapatid. Kasi pag siya'y nandoon na, lahat ay magbabaw sa Kanya. Kapag kumilos siya, nothing can stand in His way. Ang marinig nyo ngayong umagang ito ay magbubukas sa iyong mga mata, sa ating mga mata, kung ano ang mangyayari when God is involved in our situations. God's involvement changes situation and bring resurrection power to anything that is dead or dying. Alam niyo ba yung resurrection power ng Lord ay kaya niyang buhayin ang patay na at yung mga mamamatay pa lang sa buhay mo? Amen? Tingnan natin, isa-isayin natin ha. When God is involved, He comes back to life. Hope comes back to life. Pagka ang Diyos ay involved, yung mga pag-asa ay bumabalik. Kapag kasama ang Diyos, ang imposible ay nagiging posible. Amen? Ano man ang imposible sa buhay, magiging posible. Bawat saradong pinto ay nabubuksan dahil sa Kanyang kapangyarihan. I don't know if it's nakalibing na yan, pero pagka dumating ang Diyos, kaya niyang buksan pa rin ang mga pangarap na yan. Kung sa tingin mo na wala na pag-asa, remember, one move from God can change everything. Isang kilos naman ng Diyos na babago ang lahat. Kasi why? Dead situation comes back to life. Yung mga patay na sitwasyon ay bumabalik pa sa muling pagkabuhay. Then Jesus shouted, Lazarus, come out. Sumigaw. Ano mga dead situation sa buhay mo ay kaya pa rin bumalik yan. Si Jesus ay hindi lamang nakikidalamhati sa kanila. Yes, we see it. Nakita natin nature ni Jesus as a human being. Umiyak siya. Napaiyak siya kasi mahal niya yung tao yun. Mahal niya yung magkakapatid, especially si Lazarus, kamahal niya. So nang nakita niya yung kamatayan, at nakita niya na ang ginagawa ng kamatayan grabe, pinapalungkot ang tao. Nakidalamhati si Jesus, pero hindi lamang doon. Ang ginawa niya, He reversed the condition. In-reverse yung condition, God restores na inakala natin na wala na. Ni-restore ng Lord.
Yung umiiyak ka, sabi ganon, your sorrow is turning to joy. Yung iyong pagpigati ay gagawin ng Diyos na kaligayahan. Itinurn niya yung situation. Ni-reverse yung condition. Well, nag-iiyakan lahat, pero anong ginawa ng Lord? Ginawa niya, because He is the fountain of joy, pinakita niya na magiging masaya pa rin ang tao. He reversed the condition. Another one move from God can change everything. Delays leads to a remarkable outcome. Alam niyo, yung mga delay na yan, ito yung nagpapatunay lamang na gagawa ng isang tinatawag na remarkable outcome. They leads to a remarkable outcome. Yes, sabi ni Jesus, this sickness will not end in death. Sabi niya ganun, itong sakit na ito, hindi ito hahantong sa kamatayan. Sabi niya, no, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. Amen? So maybe yung situation mo akala mo negative, gagamitin pala ng Lord John para siya mabigyan ng kaluwalhatian. The delay in Lazarus' healing wasn't a denial. Ito'y para mapagbigay kaluwalhatian kay Lord. And we know what happened. Pinurin na si Lord. Kasi si God is the atmosphere changer. Binabago niya yung atmosphere. And when He steps in, everything begins to shift for the better. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos, ang atmosphere changer. Binabago niya yung sitwasyon. Binabago niya yung atmosphere. Grabe, no? Lahat nag-shift for the better. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. So, ibig sabihin ng pag binago niya ang sitwasyon ng buhay mo, for the better. Balik tayo doon sa may when God is involved. When God is involved, things that seem impossible can become possible. Pag si Lord ay involved. Kita niyo sa verse 8, sinabi dito, the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Sabi na, lumabas, nakapalibot ng ganon. Kasi when God involved, nawawala ang kapangyarihan ng salitang imposible. Pag in-involve mo si Lord, sa Kristiyano, yung word na impossible, wala sa vocabulary ng Kristiyano. Pagkasama mo ang Diyos. Everything is possible for God. Ang tila walang pag-asa ay nagkakaroon ng tinatawag na pag-asa. Kasi why? God doesn't just make a way. He is the way. Hindi lamang siya gagawa ng daan para sa iyo. Siya ang mismo ang daan. With Him, limits are lifted. Pagka nasa Kanya ka, mga limitasyon ay nawawala. Chains are broken and miracles happen. Amen? God is so good. Pag wala ng way, tanda mo, Jesus is the way. Even though you are in the last rope of your life, nasa end ka na ng rope ng buhay mo, pag in-involve mo si Lord, kaya niyang ellipse yung limits. Amen? Kaya niyang extend ang kamatayan. Kaya niyang baguhin ang buhay. Ang tinatawag ng tao na imposible, God calls it an opportunity to reveal His glory. Sa ating imposible, pero doon, makikita natin, i-reveal doon yung kanyang glory. When He is involved, everything can change. Pagka isinama mo si Lord sa plano ng buhay mo, lahat ay nababago. Ang Diyos ay hindi limitado. Naniniwala ba tayo doon? Hindi siya kaya limitahan ng mga bagay. Ng human understanding, yung kaalaman ng tao, hindi siya kayang limitahan yan. Or even the science, hindi siya kayang limitahan. Natural laws are suspended pag gumilos ang Diyos. Ano sinasabi ko ng natural laws? Ang tao namamatay. Ang tao nagdidecay pagka siya ay patay na. Nangangamoy. Nabuhay muli ang isang katawan na naaagnas. Because I believe yung katawan ni Lazarus that time ay nag-i-start na maging nag-iba na yung sistema ng kanyang kanyang katawan. Naaagnas na. 4 days eh. Sa loob ng 4 na araw, only God can reverse decay.
ano man yan nabubulok sa buhay mo, kaya pa rin gawin ng Diyos ng paraan. Amen? Ano man yung pag-asa niyan, tingin mo'y bulok na, kaya pa rin ayusin ng Diyos yan. Pangatlo, when God is involved, boundaries are shattered and obstacles overcame. Lahat ng boundaries sa'yo, bigla na lang magbabagsakan yan. At lahat ng obstacles sa'yo, napapagtagumpayan mo. Sabi niyo sa verse na ito, the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave cloth, and let him go. Sabi nga, tanggalin nyo yung damit na panglibing, pangpatay, at yaan mo siyang umayo. Kita mo sa buhay natin, ha? Kahit na nakalibing na, kaya pa rin buhayin ng Diyos. Amen? Not literally human. Pinakita rin naman dito ng Lord na bumubuhay siya ng mga patay. Ang sinasabi ko, yung bawat nangyayari sa buhay natin na patay na, kaya pa rin buhayin ng Diyos. Inilibing mo na, bubuhayin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi limitado by human restriction. Hindi siya nalimitahan ng tao. Pag nakita mong dead end na, He makes a way. Pag nakita mong wala ng pag-asa, kay Lord meron pang pag-asa. Kung sinabi ng ibang tao, you'll never make it, God declares, I'm already made room for you. Hindi mo na kaya, pero ang Lord gagawa ng paraan. Amen? When God is involved, limitation aren't just removed. Yung limitasyon, hindi lamang tinatanggal yan eh. They replace with limitless possibilities. Amen? Hindi lamang tinatanggal ng Lord limitation. Pinapalitan niya ito ang tinatawag na limitless. Sabi niya ganun, walang hanggang possibility sa buhay mo. Kapatid, ang word ng Lord ngayon sa araw na ito ay walang imposible sa Kanya. Amen? Sige, palapakan si Lord. Ang libingan na hindi kayang hadlangan si Lazarus. Nawalan ng kapangyarihan ng kamatayan na namagitan si Jesus. Grabe, no? Even death. Every limitation ng tao, nababago pag kumilos si God. Ano man limitasyon meron ka, kayang baguhin ng Lord. Bandages are loose. Hindi lamang binuhay ni Jesus si Lazarus. He commanded ang damit na panlibing ay tanggalin. Alam mo yun, lumabas ka, hindi ka mukhang patay. Mukha ka ni-resurrect ng Lord. Alam mo yung problema pinagdadaanan mo, hindi ka mukhang patay na, pero lumalabas ka na meron tagumpay na naangiti. Number 4, this is the last one. When God is involved, I like this one. Amazing stories are created when God is involved. Magandang istorya na nabubuo. Sabi dito sa may John 11:45, from that day forward, many of those who had come to visit Mary believed in Jesus. Sabi nga no, simula daw noon, lahat ng dumadalaw kala Mary ay naniwala kay Jesus. For they had seen with their own eyes these amazing miracles. Kasi why? Nakita nila sa kanilang mga mata ang grabing miracles na ginawa ng Diyos. Ang patay ay binubuhay. When God is involved, ang sakit ay nagkakaroon ng purpose. Akala mo, yes, nagkasakit ako. Yes, nangyari sa akin to. Nalugi ako, nawalan ako ng trabaho. Yung mga bagay na yon. Pero kay Lord, nagkakaroon siya ng purpose. Ang struggle ay nagiging kwento ng tagumpay. Struggle mo sa buhay, nagkakaroon ng kwento ng tagumpay. Ang mga pagsubok ay nagiging testimony. O tinatawag na patutuon ng katapatan ni Lord. Hallelujah! Every challenges we face becomes a setup for His glory. Kapag ka meron challenges o meron problems na dumarating sa buhay mo, ito yung nakaset up para mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Because when God is involved, you don't just survive, you testify. Amen? Palamakan na si Lord. Kasi why? Hindi ka lamang nag-survive. Meron kang magandang patotoo sa buhay mo.
Makapagbibigay ka ng magandang patotoo sa mga tao. Ang mga tao ay namangha sa mga ginawa ng Diyos, sabi sa John 11:45 kanina. Namangha sila. Marami ang naniwala kay Jesus dahil sa nangyari kay Lazarus. Dahil sa'y muling nabuhay. Kapatid, God's glory is revealed through your story. Alam niyo ba yon? Narire-reveal ang glory ng Lord pagka sa istorya ng buhay niyo. Ay tinatawag niya na isang testimony ng buhay. Kung paano ka binago ng Diyos, kung paano ka inangat ng Diyos sa isang bagay na itinaas ka ng Lord, kung saan ang iyong sakit karamdaman ay pinagaling ng Diyos. Sinabi ng doktor, wala ng pag-asa. Pero nung in-involve mo si Jesus, nagkaroon ng pag-asa. Amen? Yung maririmata ng property mo sa Pilipinas, sabi nga hindi mo na kayang bayaran, all of the sudden, the Lord makes a way here in the Cayman Islands. You get promotion, you get increase in salary, and then you get a job, another job na mas malaki ang sweldo, and all of a sudden, nabayaran mo lahat ng utang mo. Ganun po kumilos ang Diyos. Hindi ka lamang gagawin ni Lord na nagsusurvive ka, kundi meron kang testimony ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, when God is involved, lahat nababago. Kaya simula ngayon, if you are planning anything sa buhay mo, lagi mong i-involve si Lord. Kasi si Lord, pagka ini-involve siya, grabe kumilos. Ang mga patay na bagay ay nabubuhay. Ang mga impossible ay nagiging posible. Chains are broken. Testimonies are born. Maraming patotoo na pinapanganak. And purpose are fulfilled. Akala mo walang purpose yung nangyari sa iyo, pero na-fulfill dahil pinakita doon ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo ang power ni Lord, pero meron ka dapat gawin. Ang kailangan mong gawin ay involve mo si Lord sa buhay mo. At pangalawa, manampalataya ka sa Kanya. Must believe in Him. Hindi lamang 90%, kundi 100% that you believe in His power. Kung si Jesus ay nasa iyong buhay, laging merong pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pag si Jesus ay nasa iyong buhay, laging merong pag-asa. Gawin natin, involve natin si Lord. Unang-una sa iyong sarili, pangalawa sa iyong pamilya, pangatlo sa iyong health, pang-apat sa iyong finances, sa iyong ministry, sa iyong kinabukasan, sa iyong destiny, at makikita mo ang miracle na hindi mo pa nakikita.